Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Mula bank accounts hanggang choppers at eroplano, frozen na ang bilyon-bilyong pisong assets ni Zaldico. Bistado ng AMLAC ang yaman ng dating kongresista na bunga umano ng kaliwatkan ng anomalya. 10.4 billion pesos daw ang kickback sa Bulacan pa lang yan. Mababawi ba talaga ang ninakaw sa taong bayan? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Kapampangan, Mayap Abengi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive taliwas sa pahayag ng dating kongresista, mga kickback ni Zaldico ginamit sa pagbili ng mga asset ayon sa AMLAC. Resigned congressman may pinakamalaking shares pa rin daw sa SunWest Corporation. Matapos madawit sa umano'y anomalya sa importasyon, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kakasuhan ng cyber libel ni Zaldico. Presidential son Sandro Marcos handa raw humarap sa ICI. Sa gitna ng mga alegasyon, FL Lisa, dead man naman sa anyay theatrics. Proposed budget ng OVP lusot agad sa Senado. VP Sara no comment sa mga issue sa gobyerno. Tensyon sa Senado, DOH Secretary Ted Herbosa pinagre-resign ni Senador Alan Peter Cayetano. Bakit kaya? Hindi bababa sa 44 patay sa sunog sa residential building sa Hong Kong. Ilang Pilipino posible raw na trap sa loob ng gusali. At panibagong hamon, kontrobersyal na Miss Universe President at co-owner, kinasuhan umano dahil sa drug trafficking. Lumobo sa bilyon-bilyon ang halaga ng frozen assets ni Zaldico. At taliwas sa mga pahayag ng dating kongresista, posibleng nabili raw ang mga ito dahil sa korupsyon. Ayon yan mismo sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo kahapon na nakasecure muli ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council para sa iba pang assets ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakuha ng Billionaire News Channel ang ilang legal documents na nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihin na ginamit bilang depository o binili sa pamamagitan ng mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Binubuo ito ng 205 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets, 2 Augusta Westland AW1398 at isang Gulfstream G350. Nirehistro ang 2 Augusta Westland noong 2021 at ang isa naman ay noong 2024. 919.1 million pesos ang presyo ng isa. Samantalang ang Gulfstream na niregister noong 2024 nagkakahalaga naman ng mahigit 2 bilyong piso. Base raw sa initial financial investigation ng AMLAC, aabot sa 3.2
1.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko sa loob lamang ng 4 na taon mula 2021 hanggang 2025 noong siya ay kongresista na. Mas malaki ito kumpara sa kabuuang recorded inflow niya sa loob ng 7 taon mula 2012 hanggang 2018 noong hindi pa siya nakaupo sa Kamara. Dagdag pa riyan, taliwas sa mga pahayag ni Ko na wala siyang natanggap na pera sa mga umano'y anomalya sa budget insertions. Sinabi sa AMLAC investigation na posibleng aabot sa 10.4 billion pesos ang estimated total kickbacks na natanggap ni Ko mula 2023 hanggang 2025. Matatandaan ding una nang itinanggi ni Ko na may interest pa siya sa SunWest Corporation, isa sa top contractors ng pamahalaan na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa DPWH. Una na rin itong nasangkot sa Pharmaly scandal noong 2020 at overpriced laptop sa DepEd noong 2021. Pero base sa investigasyon ng AMLAC, si Ko pa rin ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng shares sa kumpanya. Sinilip din ng aming team ang frozen bank accounts ni Ko. Ilan dito, joint accounts mismo ni Ko at ng SunWest Construction and Development Corporation. Base umano sa mga ebidensyang ito, nananatili pa rin ng malaking indication ng financial interest ni Ko sa SunWest ayon sa AMLAC. Pero paninindigan niya, wala siyang natanggap na pera sa mga nangyaring pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sa kabuuan, aabot na sa 12 billion pesos worth of assets ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC ayon kay PBBM. May multiple cases of Graft and Corrupt Practices Act na rin na nakasampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Bagaman sinabi ng pamahalaan na patuloy ang pagpapaigting ng paghahanap sa dating kongresista, hindi pa rin tukoy sa kasalukuyan kung ano ang eksaktong lokasyon nito matapos nitong lumabas ng bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Re-rest back si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel matapos itong idawit ni Zaldico sa umano'y anomalya sa importasyon. May hamon din ang kalihim sa dating kongresista. Ang detalye sa Agenda Report ni Charmaine Abong ng Abante. Inihahanda na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pagsasampa ng cyber libel case laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kaugnay ito ng mga paratang ni Ko tungkol sa umano'y irregularidad sa sektor ng agrikultura. Sa press conference, mariing pinabulaanan ni Laurel ang mga aligasyon ng dating congressman hinggil sa umano'y anomalya sa pag-aangkat at pamamahala ng sibuyas, asukal, bigas at isda. Pinanindigan din ng kalihim na walang basehan ang pahayag ni Ko na hawak umano ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga rice importer. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala akong pangalan First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Idinetalye rin ni Laurel ang mga pagtanggi niya sa mga kahilingang import allocation umano ni Ko mula sa 200,000 metric tons ng asukal na ipinakikiusap noong 2024 hanggang sa 3,000 container ng isda para sa mga kumpanyang inendorso ng dating kongresista. Kasunod nito, tinawag pa ng kalihim na mananahi si Ko dahil umano sa husay niyang manahi ng kwento. Personal observation lang. Ano na yan kapit patalim na yan Wala nang papuntahan lahat tinuturo na siya diba? Lahat ng kadilya tinuturo na siya. His back is against the wall. So parang kung ako siguro ang concept niya kung ako ay nambagsak isama-sama na tayo lahat kahit duwain no someday. Hinamon din ni Laurel si Ko na umuwi na ng bansa para harapin ang mga kinakaharap nitong patong-patong na kaso. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Abante. Tila deadma si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga alegasyong nagdadawit sa kanya sa agricultural smuggling. Sa social media post, sinabi ng unang ginang na habang pinipili ng iba ang theatrics, mas gusto niyang mag-focus sa pagtuturo sa future lawyers. Sa batas daw kasi, katotohanan ang batayan at ebidensya ang ginagamit nilang lingwahe. Dagdag ni FL, she's incredibly proud sa kanyang mga estudyante. Sa kabila raw ng bagyo, lindol at bogus bomb threat sa Iloilo, mas pinili nilang matuto at pumasok sa klase nila. Isa-isa nang dumudulog sa ICI ang mga kongresistang nais tumulong sa investigasyon nito kaugnay sa flood control scandal. Handa rin daw humarap si Presidential son Sandro Marcos dahil wala naman daw siyang tinatago.
Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong Huwebes sina Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at Quezon City 6th District Representative Marivic Co. Pilar. Kapwa silang nagbigay ng salaysay bilang parte ng investigasyon sa flood control scandal. Si Vargas at Pilar ay kabilang sa mga mambabatas na itinuturo ng Diskaya Couple na pawang sangkot sa umano'y pagkubra ng 10 to 20% na kickback mula sa mga maanomalyang proyekto. Pero tulad ng mga nauna ng mga inimbestigahang mga mambabatas, naging mailap rin sa mata ng publiko ang dalawang kongresista. Kapwa sila nag-request ng executive session para sa pagdinig, tumangging magbigay ng panayam at dumiretso na sa loob ng kanilang sasakyan. Bagamat di ko mambibig ng mga kongresistang under investigation, ilang kongresista naman ang nais makipagtulungan sa ICI. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, nakatanggap ang komisyon ng liham mula kay House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. Naka-address ito kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Nakasaad sa liham ni Marcos na wala umano siyang tinatago at handa siyang makipagtulungan sa komisyon. Ayon pa sa kongresista, nirerespeto nito ang mandato ng komisyon, maging ang layunin nito na ungkatin ang katotohanan sa likod ng flood control scandal. Hindi rin nakasaad sa liham ang request ng executive session kung saan inaasahang magiging live stream ang pagdinig. If you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, default would be live stream. Kabilang si Marcos sa mga pangalang binanggit kamakailan ni former Ako Bicol Party List Representative at ex-Appropriations Committee Chairman Zaldico na aniya ay nauugnay sa 2025 50 billion pesos na budget insertions. Maliban sa naturang kongresista, isang nagpakilala ring concerned citizen mula sa Bacolod City ang sumadya sa komisyon upang hilingin ang investigasyon sa kinabibilangang lungsod na aniyay may nasa 50 kahina-hinalang flood control projects. Bitbit niya ang isang bungkos ng papel na ito na naglalaman ng mga pangalang nais niyang paimbestigahan, partikular na anya ang local contractors at lokal na opisyal ng lungsod. Hindi naman necessarily ghost. Kasi the issues are ghost project, and the issues include like substandard project, incomplete project. Yung clearing, nasa Lukit Bridge, nasa... Ano po nangyari? Isira yung mga wall. Sa ngayon, umaasa ang Independent Commission for Infrastructure na may sasakatuparan na ang online live streaming ng pagdinig. Ngayong hindi naman nag-request si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ng executive session. Gayunpaman, inaasahan na ng komisyon na magpapatuloy ang executive session na hinihiling ng mga iniimbestigahang mambabatas para sa kanilang pagdinig. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Dalawa pang contractor ang sinampahan ng tax evasion kaugnay sa flood control scandal. Bukod sa multa, 10 taong pagkakakulong ang naghihintay sa kanila. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Naghain na ng reklamo ang Bureau of Internal Revenue laban sa mga opisyal ng Sims Construction and Trading and IM Construction Corporation na kapwa dawit sa maanumalyang flood control projects. Ang una po na sinampahan natin ng kaso ay si Sally Nicolas Santos. Siya po ay proprietor ng Sims Construction Trading. Nagsampa po tayo ng kaso na violation ng Section 254 of the National Internal Revenue Code o tax evasion. Bukod dito, hinainan din ng kaso si Santos para sa paglabag sa Section 255 or willful failure to supply correct and accurate information. Kaugnay ang mga ito sa Ghost Flood Control Project nila sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 57.73 million pesos. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Katulad ni Santos, kumakaharap din daw sa parehong mga kaso
ang presidente ng IM Corporation ni si Robert Imperio at treasurer na si Marie Jean Imperio. Para naman ito sa nadiskubreng ghost project nila sa Hagonoy, Bulacan na nagkakahalaga ng 108.56 million pesos. Sumatotal sa assessment ng BIR, mayroong 13.8 million pesos in total tax liabilities ang dalawang kumpanya. Bukod sa pagbabayad ng kanilang mga buwis, nahaharap din ang mga opisyal ng contracting firms sa kaukulang multa at pagkakakulong hanggang 10 taon. Nagpapatuloy daw ang investigasyon ng BIR sa iba pang mga proyekto nila, gayon din ng iba pang contractor na nadawit sa mga maanumalyang proyekto. Ito ang ikilabing-dalawang criminal complaint na naisumite ng BIR kaugnay ng flood control scandal na tinatayang 8.87 billion pesos ang total tax liability. Para sa agenda, Laja Bonzo, Billionaire News Channel. May panawagan ang mga grupo ng negosyante kasama ang Makati Business Club at Management Association of the Philippines. Hiling nila na mag-submit ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Kailangan din itong ma-verify ng mandatory lifestyle check. Giit ng mga grupo, kung walang verification, symbolic records lang ang mga SALN at hindi magiging epektibo na panlaban sa korupsyon. Dagdag pa nila, hindi na dapat hayaang manatili ang pagnakaw sa kaban ng bayan ng mga tiwaling individual. Tulad sa opisina ng Pangulo, mabilis ding lumusot sa Senado ang proposed 2026 budget ng Office of the Vice President. Present si VP Sara sa deliberasyon pero no comment siya sa mga alegasyon laban kay PBBM. Narito ang agenda report ni Hannah T. Thank you. Next year na. Thank you. Next year na lang daw sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa ongoing corruption issues sa gobyerno. Kabilang dito ang mga akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kay President Bongbong Marcos at ang pagbanggit ni VP Sara tungkol sa kahandaan niyang maging Pangulo sa gitna ng mga issue sa flood control scandal. Sa pagdalo sa budget briefing kanina sa Senado, binati na lang ni VP Sara ang Senate media ngayong papalapit na ang holiday season. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and a Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. Nagpasalamat din ang bise sa Senado dahil sa loob lang ng higit kumulang 5 minuto, inaprubahan na ang 889 million peso budget ng Office of the Vice President for 2026. Walang nakipagdebate sa plenaryo tungkol sa budget ng OVP. Pero nagpahayag ng suporta ang Duterte ally na si Senator Robin Padilla. Natuwa si Padilla dahil hindi raw iniipit ng Senado si VP Sara. Sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo. Nasa higit kumulang 902 million ang proposed budget ng OVP para sa 2026. Pero pagdating sa budget deliberations ng House of Representatives, binawasan ito pa 733 million. Yan ay dahil tumangging sumagot si VP Sara sa mga tanong tungkol sa higit kumulang 625 million peso allocation ng OVP sa confidential funds ng nakaraang pondo ng kanyang opisina. Subject kasi ito ng naging impeachment case laban sa kanya. Pagdating sa Senado, sinuportahan ng mga senador ang 889 million proposed budget ng OVP. Inimpeach ng House of Representatives si VP Sara ngayong taon bunsod ng ilang mga issue, kabilang ang sa paggamit ng confidential funds. Pero pagdating dito sa Senado, in-archive na ang impeachment complaint dahil sinabi ng Korte Suprema na mali ang naging proseso sa Kamara, kaya't hindi na ito pinagpatuloy sa Senado. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Panatiko ang mga Pinoy ng concerts, local man o foreign act. Pero ang simpleng paraan daw para mag-unwind napupurnada pa dahil sa overpriced tickets na ibinebenta ng mga scalper. Ano ang aksyon dito ng gobyerno? Alamin sa agenda report ni Hannah T.
Ano po ang ginagawa ng DTI tungkol sa napakatagal ng problemang ito na ginagawang negosyo ng mga scalper, itong mga fans ng mga concert favorites? Sinaway sa Senado ang paglipanan ng ticket scalpers, lalo na sa nagdaang 2-day Blackpink concert nitong weekend. Spotted din online ang ilang videos ng vacant seats sa concert ng Blackpink para sa kanilang Deadline World Tour. Hindi bababa sa 10 upuan ang bakante, na sabi ng netizens ay bultuhang binili ng scalpers ang tickets. Nasa 19K lang daw ang presyo ng VIP tickets ayon kay Tulfo. Pero nakakita siya ng bentahan ng scalpers online na pumalo pa 60K. Pagdating sa general admission na dapat ay nasa 3K lang, umabot ito ng 6K kapag binili sa scalpers. Sagot ng Department of Trade and Industry, hindi pa nila magagawa ng paraan ito dahil customer to customer ang negosasyon ng scalper sa buyers. Hindi raw sila protektado ng Consumer Act. So ang gusto sana ng DTI, tumihingi sila ng tulong natin na pwedeng palawakin itong consumer rights natin ngayon at isama na itong panggogoyo na consumer to consumer. Wala pa ring Anti-Scalping Act sa Pilipinas ngayon. There were attempts in the past to legislate pero nothing has come out of it. Dahil dito, magda-draft na raw si Tulfo ng panukala para rito. Kailangan na rin daw i-track ang pagsasagawa ng bulk accounts ng scalpers para bultuhan silang makabili ng tickets. Inirekomenda sa DTI na makipagpirmahan sa DICT ng Memorandum of Agreement para sa digital surveillance at tracking ng mga ito habang wala pang Anti-Scalping Act na naipapasa. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit mahal ang concert ticket sa Pilipinas. Kung 19K kasi ang VIP ticket sa Blackpink, nasa 11K lang daw ito kapag nagko-concert sila sa Korea. Ang sa K-pop band din na BTS, umabot ng 22K ang ticket. Pero nang mag-concert sila sa Indonesia, nasa 14K lang daw ito. Pagdating naman sa bandang Coldplay, nasa 5K lang daw ang ticket nila sa Korea. Pero pumalo ito pa 15K na mag-concert dito sa Pilipinas. Matter of fact, there are people who told me na mas mura pa kung sila ay pupunta sa ibang bansa, magko-concert yung gusto nilang puntahan na grupo, namasahe na sila, nag-hotel pa sila, mura pa. Tingin ni Marcos, lumulobo ang presyo pagdating sa organizers at ticket sellers. Baka masyadong kumikita ang mga organizer, yung mga concert corporations, at pati na rin yung ticketing platforms. Hiling ng DTI sa Senado, palawigin pa ang price control ng Consumer Act dahil basic at prime commodities lang daw ang sakop nito at hindi kasama roon ang concert tickets at entertainment. Samantala, ipinapanawagan din ni Senator Kiko Pangilinan na suportahan ang kanyang Anti-Ticket Scalping Act. Dito ipinagbabawal na ang scalpers at ang sinumang lalabag may multa ng 100,000 pesos o pagkakakulong ng 6 na buwan sa first offense. Sa second offense, 250K ang penalty o 1-year imprisonment at sa third and subsequent offenses, 500K ang penalty o 3 years of imprisonment. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Posibleng may mga Pilipinong natrap sa nasunog na residential building sa Tai Po District sa Hong Kong. Sa The Daily Dish ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na batay ito sa natanggap na unverified information ng Philippine Consulate General. Wala pang datos kung may Pilipinong nasawi o nasaktan sa trahedya. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga lokal na otoridad. Hindi bababa sa 44 na individual ang kumpirmadong nasawi sa sunog na umabot sa level 5. According to news reports na put out na po, but there are still rescue efforts ongoing. And according naman to the Philippine Consulate General in Hong Kong, as of this time, wala pa po silang confirmed reports na may Pilipinong nasaktan o nasawi sa sunog na ito. However, the consulate received unverified information na posibleng may mga Pilipinong natrap pa sa mga buildings. So, agad-agad nilang pinasa ang impormasyon sa mga Hong Kong authorities para ma-check. Marami pa po ang missing. Do you have the latest on the casualty count, Ambassador? Well, according to reports, 44 ang namatay and more than 200 are missing.
But they have not given the names or details yet of those victims. Well, in Hong Kong, correct me if I'm wrong, Ambassador, but there are more than 220,000 Filipinos. You are correct. There are 230,000 Filipinos in Hong Kong, and more than 205,000 are domestic workers. Now, in this complex, residential complex, apparently there are many elderly people. That's why we think na meron pa tayong possibly mga kababayan doon. Sana'y biyahe ni Harry Roque pa Austria, government-coordinated daw. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa City of Smiles, Bacolod, magpapatuloy ang pag-uulan hanggang Sabado dahil sa natirang bakas ng bagyong Verbena. Magandang balita dahil sa araw ng Linggo hanggang sa Lunes ay muling bubuti ang lagay ng panahon. Ngunit pagsapit ng Martes, muling asahan ang pulong-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Ang temperatura sa Bacolod sa susunod na 5 araw ay papalo mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound at southbound lanes. Naging mainit ang pagsalang ng DOH sa budget deliberations ng Senado. Nauwi pa ito sa hamon na resignation kay Health Secretary Ted Herbosa. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Health Secretary Ted Herbosa na mag-resign kapag nagawa sa loob ng 1 linggo lang ang hiniling ng senador mula sa kalihim na resulta ng cost analysis survey sa 160 hospital sa buong bansa. Nag-umpisa ang mainit na debate sa pagtalakay ng budget ng DOH nang ungkatin ni Cayetano ang issue ng zero balance at ng no balance billing. Ang zero balance ay para sa mga DOH hospital sa bansa na talagang walang babayaran basta't nasa charity ward ang pasyente. Habang ang no balance billing naman ay sa mga ospital na pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan na madalas umanong may mga lumalabas pa ring charges. Para masagot ng wasto ang ilang katanungan ng senador, sinuspende ang parliamentary rules ng Senado para mapayagang makapagsalita sa plenaryo ang health secretary. I think the complication here is how much does PhilHealth pay? So if the PhilHealth rate, so there is a certain cost to take care of a patient in a hospital, whether government or private. If the cost that PhilHealth covers, which is the case rate at that time, was enough for no balance, that was the policy. That's why I was criticizing it, because when we spoke 23 for the 24 budget, ang last na review ng case rate was still 2017. So, syempre, napakababa na nun. So, hindi naman natin binabago yung no balance, pero ang layo na ng inflation or ibang cost, no? Kaya tinanong ni Cayetano ang resulta ng pinakahuling cost analysis survey ng Kagawaran mula sa 160 hospital sa buong bansa, na ayon sa kalihim, maaring sa kalagitnaan pa ng 2026 nila matatapos. Bagay na ikinagalit ng mambabatas. So, habang wala yan, niloloko natin ang tao sa billing nila. Kasi announce tayo ng announce na don't worry, may PhilHealth, lahat kayo, membro, may zero billing, may billing, may ganitong programa, etc. Litong-lito na sila. Di ba? So why don't we simplify it? Oh, so assuming we do it your way, when will you get the average? When will you get the cost analysis survey results? Middle of 2026. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. Lalong uminit ang sagutan ni Cayetano at Herbosa nang questionin kung kasama na ba sa budget ng health package ang isang karamdaman kapag nagkaroon ng komplikasyon na kailangan ding gamutin.
at kung ilan ang basic bed capacity ng mga government hospital ngayon na basic information anya na dapat alam ng kalihim. Now answer me, with the zero billing, ilan lang ang kasya sa government hospitals natin? Ilan ang beds ng ating government hospital? Na basic na sasabihin nyo. Total. 90% of the total public beds in the And how many hospitals. public beds do we have? Excuse me, sir. I'm asking the secretary. Excuse me. Sir Secretary, you mean you don't know that? That's basic info. I keep changing because there are hospitals that increase their bed capacity by law. So the number is not a Sir, fixed number. By law and actual, there are certain things that daily you have to know. And nasa fingertips mo yan. No coaching. I am testing the secretary precisely because I want to know if he's diligent on this or not. You don't have to give me the exact. You can give me a ballpark. Oh, so more or less, ilan ang bed capacity natin? Sir, Mr. Sergeant of Arms, pakitanggal yung naka-black na jacket. Sinabi ko na no coaching eh. Please leave the room. Dahil dito, sinuspindi na muna ang debate sa budget ng DOH kagabi at itutuloy na lang ngayong gabi ang deliberasyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Di pa rin ligtas sa investigasyon si Lawrence Lubiano, ang BFF contractor at campaign donor ni Senator Francis Cheese Escudero. Alamin kung bakit sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ibabangga naman po namin ito sa mga tax returns na isinampa niya. Titinan po namin yan. Matapos irekomenda ng COMELEC na ipatigil na ang investigasyon sa binigay na donasyon ng contractor na si Lawrence Lubiano sa campaign funds ni Senator Cheese Escudero, may isa pang anggulong tinitignan ang BIR. Kasi kung meron kang 30 million pesos na kaya mong i-donate, o di titingnan natin kung yung bang kanya mga dineklarang taxes o binayarang buwis, tumutugma doon sa kanyang kita para magkameron siya ng 30 million na kaya niyang i-donate. Paliwanag ng BIR, ang mga donasyong ibinigay sa isang kandidato ay wala namang donor's tax, basta't siguradong gagamitin ito para sa pangangampanya. Sa resolution ng COMELEC, wala raw nilabag na batas ni Lubiano at Escudero dahil wala namang ebidensya na galing sa pera o kaban ng Centerways Construction ang ipinangdonate ni Lubiano kay Escudero. Ani kasi nito, ginawa niya ang donasyon in his own capacity. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Hinamon ni Atty. Jess Palsis si COMELEC Chairman George Garcia na sagutin kung siya ang naghanda ng sose ni Senador Cheese Escudero nang tumakbo ito noong 2022 elections. Matapos siyang ipatigil ng Political Finance and Affairs Department ng poll body ang investigasyon sa umano'y pagtanggap ni Escudero ng campaign donation mula sa kaibigang kontratista. Even if he inhibits the fact na he was the lawyer of Senator Cheese Escudero before, raises questions that he should also answer. And so I challenge COMELEC Chair George Garcia, was he the one that prepared the sauce of Senator Cheese in 2022? Because he was still the lawyer on record of Senator Cheese when Senator Cheese filed his COC in 2021 around October or during the filing of candidacy. And he was only appointed, COMELEC Chair George Garcia was only appointed COMELEC Chair around way past July, late last week of July 2022. And the filing for SOSE in 2022 was on June 8 or around June. It's just a simple challenge. He should state on the record, was he the one that prepared the SOSE? Because if... Ayon sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal mag-donate ang isang government contractor sa kandidato para sa public office at bawal tumanggap ang kandidato ng donasyon mula sa government contractor. Matatandaang umamin si Lubiano na nag-donate siya ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero. At kaugnay niyan, makakausap natin Attorney Jesus Falces. Attorney Falces, magandang gabi po sa inyo. Good evening, ma'am. Thank you. Good evening sa lahat ng mga nakikinig. Okay, ano po ang inyong initial reaction dun sa lumabas na resolution ng PFAD
na wala raw sapat na ebidensya para sabing there was a violation of the Section 95 of the Omnibus Election Code regarding pagbibigay nga po ng pera at pagtanggap ng pera ng isang politiko. Well, syempre, dismayado tayo at nababahala tayo sa desisyon kasi wala daw ebidensya na nakalap. Syempre, wala naman silang makakalap na ebidensya kung ang hihingin lang nila yung panig or yung show cause answer ni Lawrence Lubiano and Senator Cheese. Hindi naman sila nakipag-coordinate with SEC for the GIS and the financial statements of Centerways. Hindi naman sila nakipag-coordinate with BIR. Ito nga, kanina lang kayo nagbalita, di ba, na ang BIR, iimbestigahan din si Lawrence Lubiano kung saan niya nakuha yung 30 million. Meron ba siyang capacity to really give it in his personal capacity? Kasi kung yung income tax niya shows na ang net worth naman niya or yung kanyang kakayahan to have millions is not in the 30 million plus. Paano niya magagawa yun? Makapag-donate ng 30 million kay Senator Cheese? So ang BIR, Attorney Charles, ang BIR ang mag-check niyan, ano? Ito na yung second step, kumbaga. But what I want to find out is under the COMELEC's Political and Affairs Department, sila ho ba, kasi motu proprio itong naging investigation, di ho ba, do they have the capacity to be able to check into such general information sheets or even yung tax returns ni Centerways President Lawrence Lubiano? Well, we are in a political climate now, Ma'am Pinky, di ba, na dapat talaga lahat, we have to do our due diligence. Kasi ang tao nagde-demand ng accountability. Ano yan dikit-dikit yan sa bituka lahat, yung flood control, yung contractors, yung mga politiko. So ang tao naghahanap ng accountability and napaka-basic common sense, kahit hindi abogado. We're not speaking here na as a lawyer, no? We know na ang mga politiko kapag funded yan by billionaires or contractors, they might not look out for the public's interest. They might look out for the contractor's interest. So ang COMELEC, you know, even if limited ang powers niya, what is stopping the COMELEC from writing letters to coordinate and request for That's what I was actually wondering about. You know, how far can they go with regards to investigating this? Because you're right, humingi lang po sila ng sagot mula po sa dalawa, hindi ho ba kay Senator Cheese Escudero, gayon din kay Centerways President Lawrence Lubiano. And Ma'am Pinky, ang SEC documents, public documents yan journalists and individuals, we pay para ma-access yung mga financial statements or GIS ng mga corporations. That's why you have citizen-based journalism or mga journalists mismo. Gumagastos yan. Nasabi na yan ng mga journalists, mahal maka-request ng SEC documents. So what's stopping COMELEC from asking SEC na, can you please provide us with the documents of Centerways construction for the years 2022, 2023? At doon, ano ba ang pwedeng makita doon, Attorney Falsis? Sabihin natin humingi ng GIS or General Information Sheet ng Centerways. So, buti na lang, the COMELEC initiated its motu proprio investigation. We already feared that they might dismiss or terminate it. No? So may mga civil society groups which I joined. The group called The Silent Majority. Ito, naghahanap din ng accountability. So they asked me to join. And I joined them. We have our lawyer, si Attorney Pinky. No? I'm not the one who wrote the pleading, but I checked it naman. And based on our own arguments and our own evidence, no, the 2022 financial statement of Centerways Construction is very dubious, if not suspicious, no. Sa financial statement, Ma'am Pinky, makikita mo doon na may mga retained earnings and net income. May original na sinubmit ang Centerways 2022. But curiously, weirdly, 2023, nag-submit siya ng amended or revised financial statement for 2022. Not for 2023, So, a year later, inamend niya or revise niya. The amended one is missing 35 million pesos. Kasi sa retained earning and net income, magkaka-discrepancy doon sa original na sinabit niya, doon sa revise niya, and walang note or walang explanation doon sa auditor or sa Centerways Construction mismo, where is this 35 million? Bakit yung una mong dineclare, mas mataas yung retained earnings and net income by 35 million, later, bumaba yung total na quote-unquote nawawala. So there's a missing 35 million. Tapos dito tayo magtatanong, di ba? Hindi daw pera ni Lawrence Lubiano, wala daw ebidensya. Hindi naman naghanap ang COMELEC. So again, they should coordinate with SEC
and BIR to really do their due diligence whether or not it was really the money of Lawrence Lubiano or the money of Centerways Construction. Yung sinasabi niyong financial statement in 2022 that was amended in 2023, are you saying that that would already be evidence to actually show or prove that the 30 million that was donated to Senator Chis Escudero ay nanggaling doon? Without a valid explanation. The general rule is dapat nagmamatch yan. So why did you amend? So the general rule is if there's no explanation, that 35 million now looks like an irregular transaction. Dito tayo papasok, Ma'am Pinky, doon sa doctrine of piercing the veil of corporate fiction. As a general rule, tama naman ang COMELEC. Lawrence Lubiano is not Centerways, and Centerways is not Lawrence Lubiano because legally, we have separate personalities. But we all know, and the Supreme Court has stated as well, that corporations cannot be used to defeat public convenience, cannot be used to defend crime or to protect fraud. So kung magkaka-suspicious transaction na there's a missing 35 million in the financial statement of Centerways, then the COMELEC, with other evidence, no, that's why it must do its due diligence, can now pierce the veil of corporate fiction and say, Lawrence Lubiano is Centerways and Centerways is Lawrence Lubiano kasi ayaw lang nilang aminin na Centerways talaga nagbigay ng pera or nanggaling yung pera because nobody will admit that. Of course, it's self-serving for Lawrence Lubiano to say it's personal capacity para may lusot. Hindi ho ba doon din sa naging investigation na motu proprio nga ng Political Affairs Department ng COMELEC ay sinabi din ni Senator Chis Escudero that he was not aware of any outstanding, or active is the word, contracts of Centerways? Well, that is irrelevant no? Una, lawyer si Senator Chis. And he's a senator. So, parang it's not good for him to not know. Tapos, ano yan ignorantia lehis not excusat. Ignorance of the law excuses no one. So, sabi ng Section 95, Ma'am Pinky, when you receive contributions or solicit directly or indirectly, mala prohibita siya. It doesn't care about your intent or your knowledge. As long as you did accept. Kasi alam na ng batas yan na may mga palusot. Yung mga palusot na yan, na-foresee na yan ng batas. That's why the law says directly or indirectly. Yan yung nami-miss din po ng COMELEC with all due respect. Okay. And then actually later makakausap ko din po ang COMELEC kasi ang tanong nga dito, is there such a thing as a motion for reconsideration? Because what I read was that the department, that particular department, is recommending that the investigation on Senator Chis Escudero and Lawrence Lubiano already be dismissed. So I was wondering if that's something that the COMELEC and Bank, is that something that they need to adopt or not? Kasi nga it's the Political Affairs Department that came out with this resolution. Go ahead, Attorney. Ang nakakatawa dyan, sabi ni COMELEC Commissioner Bulay, na since wala naman kumontra or there's no contrary opinion or respondent, they have to adopt. Siyempre, walang contrary kasi nga motu proprio. That's why, luckily, na-foresee na yan ng civil society groups na nag-approach din sa akin, the silent majority. That's why we filed an actual complaint affidavit requesting the COMELEC to hold Senator Chis and Lawrence Lubiano liable for an election offense. Kasi kung hindi kami nag-file, ayan, pwede na nila talagang i-terminate or i-dismiss. So yung kaso na final namin, natabunan kasi yan ng Zaldico na day. Yung araw na nagpasabog si Zaldico. Pero we filed on the same day, that is still alive. That is still a pending case. So may pending po na kaso before the COMELEC now? Yes, and the COMELEC should require the respondents to file their counter affidavits. All right. Attorney Jess Palsis, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, and thank you po sa mga nakikinig. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng flight details ni Attorney Harry Roque para sa kanyang November 26 flight sana mula Netherlands papuntang Vienna, Austria. Ayon dito, isang government-coordinated repatriation ang sanay biyahe ni Roque. Book ang flight ng isang government agency. Sa isang Facebook Live kagabi, ikinwento ni Roque na hindi siya inaresto, bagkus ay inatasan umanong pumuntang Austria dahil doon daw kailangang iproseso ang kanyang asylum application. Inilahad din niya ang umano'y eksena matapos niyang umakyat ng eroplano kasama ang kanyang airport police escorts.
Nung nakaupo na mga pasahero, lumabas yung captain at umakyat ang dalawang airport police. Tinuntahan ako. Dala-dala ngayon yung certificate ko of unfit to fly. Now, in-explain sa akin, I know you have 2 certificates of unfit to fly, but we also have a certificate that you're fit to fly. And the captain said he's okay with the certificate to fly. So sabi ko, so what is your point? So ang sagot nila, do you want to take this flight? Sabi ko, no. Why not? Because my own doctor said it is unfit. I am unfit to fly. So sabi ko, why? Tapos sabi nila, so why did you come to the airport and why did you board the plane? Because I thought I had no choice. And I did not want to seem ungrateful to Netherlands, and I did not want, to abuse their hospitality, no? Naniniwala ang isa sa mga major venture capitalist companies sa Asia at ilang business groups na malaking ginhawa ang ginawang pagsuspinde ng pamahalaan sa Letter of Audit o LOA operations nito. Isa raw ito sa mga nakikitang hakbang para maging mas attractive ang bansa sa venture capital. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Tila malaking ginhawa umano para sa startups ang isinagawang pagpapatigil ng Department of Finance sa field audits ng BIR. Ayon kay Gobi Partners partner Carlo Delantar, nakakadisrupt kasi ang mga ito sa operasyon ng mga startup company at nakakabawas ito sa resources nila. Apektado raw lalo na ang mga small and medium startup na papasok pa lang sa isang corporate environment kung saan malaki kadalasan ang sinisingil na buwis. Much needed relief, and we hope that it stays there for good. The reason being is any startups or any business in general has to be law-abiding. We report, we have BIR EFPS, we have quarterly payments and all that. The question now is the system up to date to the modern world, especially when it comes to this? Suportado rin ng Makati Business Club at ng Federation of Philippine Industries ang pasya ng gobyerno na suspindihin ang lahat ng field audits ng BIR. Sinabi ng MBC na tinutugunan ng hakbang na ito ang matagal ng pag-aalala na ang Letters of Authority o LOA at Mission Orders o MO ay ginagamit umano para huthutan ng mga lehitimong taxpayer. Ayon din kay Federation of Philippine Industries o FPI President Elizabeth Lee, ang makatarungan at transparent na tax system ay makakatulong para mabuksan ang industry potential at makabuo ng matibay na tiwala sa tax systems ng bansa. Ipinatigil ni Finance Secretary Frederick Go at BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga tax audit, kabilang na ang pag-issue ng LOA at MO matapos ang mga reklamo ng umano'y kickback schemes na konektado sa proseso. Ayon naman kay Delantar, masusing minamatyagan ng mga investor at venture capitalist ang sitwasyon sa bansa at iniuugnay ito sa pag-alis ng puhunan sa Indonesia at Vietnam nung may mga panahon din ng gulo bunsod ng politika. If you look at Indonesia, when the scandals on corruption came in, the next question is how is government tackling specific industries and policies? And one of them was actually startups. So all the deal volume and value from Indonesia steered away from Indonesia towards other countries. Then it hit Vietnam, now in the Philippines. So now capital, there's a lot of capital. It's just sitting, waiting. So now you have politics, now you have AI. Capital is there. So whichever country steers it fastest will get the most capital moving forward. Ayon sa pinakabagong Philippine Startup Ecosystem Report ng Gobi, bagsak ng 32% ang halaga ng startup capital na pumasok sa bansa. At bagsak din ng 54% ang deal volume na pumasok sa Philippine startups ngayong 2025 dahil na rin sa patuloy na alingas-ngas sa politika at pagkalkal na mga insidente ng korupsyon. Ani Gobi, focus raw ngayon ng startup companies ang kumita, operational discipline at sustainable growth. Panawagan nila ngayon sa pamahalaan na palakasin ang laban kontra katiwalian, bigyan ng insentibo o reward ang mga kumpanyang maayos na sumusunod sa sustainability policies at siguruhing maayos ang mga sistema at polisiya ng gobyerno upang muling sumigla ang interes ng mga kapitalista na mamuhunan sa ating bansa. Para sa Agenda, Paulo Marcelon, Billionario News Channel. Hindi
Bababa sa 24 ang patay sa matinding pagbaha sa North Sumatra Province ng Indonesia. Ayon sa mga otoridad, 5 iba pa ang nawawala, habang libu-libong individual din ang inilikas. Napuruhan ng bagyo ang Sibolga at Central Tapanuli regions, kung saan wala pa ring linya ng komunikasyon at kuryente. Bago ito, 30 din ang naitalang nasawi matapos ang pagbaha sa Thailand at Malaysia. Senador Bato de la Rosa missing pa rin sa Senado. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Baguio City, mula bukas hanggang Martes, asahan ang patuloy na pag-ulan sa lungsod dahil sa hanging amihan. Paghandaan ng mahinang hanggang katamtaman pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi, kaya maghanda ng payong at pananampak ng mas mainit na damit. Dulot din ng amihan ang malamig na temperatura na maglalaro mula 17 hanggang 23 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Green and go ang magkabilang lanes. Missing in action pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang balitang may arrest warrant na siya mula sa ICC. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senate President Tito Soto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nananatiling absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasunod ng lumitaw na report ng Ombudsman tungkol sa di umano'y ICC warrant laban sa kanya, hindi pa nakikita sa Senate si de la Rosa kahit sa kanyang opisina. Siya dapat ang dedepensa sa budget ng Department of National Defense pagdating sa plenary debate, kabilang ang sa ibang national agencies gaya ng PIDEA at Dangerous Drugs Board. Pero humalili sa kanya si Finance Committee Chair Win Gatchalian. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi sila nagkakausap ni De La Rosa. Pwede po yun, SP? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang markings. Absent yun. Absent. From November 11. Hindi raw sang-ayon si SP Soto sa absences ni De La Rosa sa gitna ng dapat sanay pag-defend niya sa D&D budget. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat may hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. Babalikan pa ni Soto ang Senate rules kung may sanctions mang dapat ipataw sa senador, pero base sa kanyang recollection, wala pa raw siyang nakikitang ipinapataw kaugnay ng Senate absences. Una nang binanggit ni De La Rosa na posible siyang humingi ng tulong sa Senado sakaling magka-ICC warrant laban sa kanya. Si De La Rosa ang nooy PNP chief ng ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Nasa tahik na ngayon si FPRRD at nahaharap sa crimes against humanity charges. Pero posibleng limitado lang daw ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa, lalo na't international tribunal ang maghahain ng warrant, hindi local court. Sa huling monitoring, hindi pa rin kinukumpirma ng ICC kung totoo ba ang warrant of arrest laban sa senador. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. In critical condition ng 2 miyembro ng National Guard ng Estados Unidos matapos mabaril sa Washington, D.C. Nangyari ang insidente 1 block mula sa White House. Ayon sa pulis, nagpapatrolya ang mga biktima nang bigla silang inambush. Arestado ang isang Afghan national. Giit ni US President Donald Trump na nasa Florida para sa Thanksgiving weekend, the suspect would pay a very steep price para sa anyay act of terror. Kasunod ng pamamaril, magpadala ang Pentagon ng karagdagang 500 troops sa US Capitol. The shooter shot in a cowardly, dastardly act targeting the best of America, heroes willing to serve in Washington, D.C., serve for people they don't know and they've never met because they love their country and their capital and their community. They were willing to do dangerous things others were not because they love their fellow Americans. Someone decided to turn that
into targeting National Guardsmen. That will only stiffen our resolve. We will never back down. We will secure our capital. We will secure our cities. Ang New York all set na para sa 99th Macy's Thanksgiving Parade. Nitong Miyerkules, ipinakita na ang 12 ng balloon na bibida sa sikat na parada. Tampok dito ang mga karakter tulad ni na Buzz Lightyear at Pikachu. Sa unang pagkakataon, meron ding Labubu doll. Inaasahang nasa higit 3 milyon ang spectators sa parade na gaganapin sa Huwebes local time. Kasunod naman ng pamamaril sa Washington, D.C., tiniyak ni New York Mayor Eric Adams ang seguridad sa event. May pakiusap din ang mga lokal na opisyal sa publiko. See something, say something, do something, notify the men and women who will be along the parade route, our police uniform. Some of the police personnel will be in uniform, and you'll see, but much of our law enforcement apparatus would not be in uniform, doing what they do best, monitor the situation. Intelligence teams will also be analyzing social media for potential threats, and response units will be deployed citywide to investigate any reports in real time. The most important asset that we have, though, is you, the public. There is no greater force multiplier than a responsive and an engaged public. So we ask everyone to stay alert. Kontrobersyal na Miss Universe President, kinasuhan umano dahil sa trafficking. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Zamboanga, bukas asahan ang pag-ulan dahil sa maulap at maulan na panahon. Sa Sabado, maulap at mainit na panahon ang dapat paghandaan. Sa mga lalabas, siguraduhin na magbaon ng tuwalya at tubig para sa inaasahang maalinsangang panahon. Pagsapit ng Linggo hanggang Martes, muling magpapatuloy ang mga pag-ulan. Kahit maulan ng panahon, ang temperatura ay mananatiling mainit na maglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng traffic sa north and southbound lanes. Pinapakalaboso na sa ombudsman ang unang batch ng mga umano'y contractor o ang mga kongresistang contractor din ng gobyerno. Ang ilan sa kanila tahimik lang pero una pa lang nadawit ang pangalan sa flood control scandal. Kilalanin kung sino-sino sila sa part 1 ng agenda report ni Joash Malimban. Sa unang pagkakataon, pinakakasuhan na sa ombudsman ang unang batch ng mga umano'y contractor o yung mga kongresista na contractor din ng pamahalaan. Kabilang dito sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Sinilip ng aming team ang ilan sa mga kumpanyang tinukoy sa joint referral ng ICI at DPWH na kadikit umano ng mga nasabing kongresista. Ang may pinakamalaking bilang ng mga kontratang nakuha
ang IBC International Builders Corporation at Alencon Development Corporation na pagmamay-ari umano ni Uswag Ilonggo Congressman Ang. Mula 2016 hanggang 2025, nakapaglista ang aming team ng 474 contracts worth 37.5 billion pesos na nasungkit ng kumpanya sa Region 6. 87 naman ang nakuha ng Alencon worth 5.6 billion pesos. Kung susumahin, aabot sa 561 contracts ang nakuha ng dalawang kumpanya sa loob ng 9 na taon na aabot ang halaga sa mahigit 43.1 billion pesos. Una nang nadawit ang pangalan ni Congressman Ang sa flood control scandal. Ilang buwan lang ang nakararaan nang ipahuli ni neophyte Congressman Leandro Leviste si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo dahil umano sa tangkang panunuhol nito. Ani Congressman Leviste, binibigyan umano siya ni Calalo ng 3 milyong piso bilang paunang kickback mula sa mga kontraktor sa kanilang distrito. Pero ayon kay Calalo, hindi raw entrapment ang ginawa ni Leviste, kundi isang instigation. Sa kanyang isinumiting counter affidavit kasi, sinabi ni Calalo na una na siyang nakipagpulong kay na Senator Loren Legarda, Congressman Leviste at kay Congressman Jojo Ang pagkatapos ng 2025 elections. Ang dahilan umano ng meeting para bigyan umano siya ng instructions na tingnan ang projects ni Senator Legarda sa unang distrito ng Batangas. May 28 daw nang magkaroon ng private meeting si Calalo kasama si Congressman Ang. Dito raw siya binigyan ng instruction na mangolekta umano ng donasyon mula sa mga kontraktor na may existing 2025 DPWH projects sa 1st District ng Batangas. Ikalawa sa pinakamalaking kontraktor na nasa listahan ng ICI ay ang representante ng mga construction worker sa Kongreso na si Congressman Edwin Guardiola. 3 sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ang inilagay sa referral ng ICI at DPWH. Ito ang Newington Builders, S.Ang Construction and General Trading at ang Laurel Development Corporation. Top contractor ng Administrasyong Arroyo si Guardiola at tila isa rin ang kanyang mga kumpanya sa top beneficiaries ng mga kontrata nang maupo siya sa Kongreso noong 2022. 300 DPWH contracts ang naitala namin bilang ng mga kontratang nakubra ng 3 kumpanya mula 2020. 271 dito nakuha niya mula 2022 na nagkakahalaga ng 30.1 billion pesos. Kung si Congressman Ang, 9 na taon bago nakakuha ng mahigit 43 billion pesos worth of contracts sa DPWH, 3 taon lang ang kinailangan ng pamilyang Guardiola para makakubra ng 30 billion pesos worth of DPWH contracts. Bukod pa yan sa umano'y 100 bilyong piso mga kontrata na si Guardiola umano ang proponent, ayon din kay Congressman Leviste. Yung mga proyekto na nakapangalan sa mga kumpanya niya ay 1/3 po lamang ng mga pondo na nabili niya. Ito po ay sinabi din sa akin ng isang politiko na malapit kay Congressman Guardiola. Ang total na mga proyekto ni Congressman Edwin Guardiola sa DPWH ay mahigit 100 billion pesos. Maaring mas malapit pa sa 150 billion pesos. Sa pahayag kahapon, sinabi ni Congressman Ang na malinis ang kanyang konsensya. Aniya, hindi raw niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes at confident daw siyang malilinis niya ang kanyang pangalan. Ayon naman kay Guardiola, handa siyang harapin ang mga paratang sa kanya. Dagdag pa ng kongresista, lagi raw ginagabayan ng malasakit at hindi pansariling interes ang kanyang paglilingkod. Naniniwala rin daw siya na mananaig ang katotohanan at katarungan. Para sa Agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Sa gitna ng kaliwat-kanang kontrobersya ng administrasyon, tinabla ng isang constitutionalist ang usapin ng government reset. Bukod sa labag ito sa batas, hindi raw ito ang tamang panahon sa pagpapalit ng liderato. Dapat bigyan ng pagkakataon si PBBM na ayusin ang issue ng korupsyon. Ito ang iginiit ni 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Ascuna na hindi iligal ang manawagan ng resignation ng mga opisyal. Pero hindi raw ito dapat gawin ng Pangulo sa ngayon. So if he does so, it will, I think, destabilize the situation. After all, he was the one who exposed the flood control scandal, and he's apparently doing the proper steps to take action so that the culprits will be given justice. Dagdag ni Ascuna, unconstitutional ang panukalang People's Transition Council.
It would violate the oath to defend and protect the Constitution, which the officials take, especially the President and Vice President. Ipinaliwanag naman ni Ascuna kung kailan maaaring mangialam ang AFP. There is a provision that the military, the armed forces of the Philippines, is the protector of the people and the state. And on that basis, some quarters maintain that in case of a crisis, the armed forces of the Philippines can intervene. And like that, there's a gap. Let's say there's no law as to who will act as president in case of there's no president, no vice president, no speaker, no Senate president. The military might fill the gap. I would call it the tribune of the people. Base kasi sa konstitusyon, dapat magkaroon ng batas na magtatalaga ng magsisilbing pangulo sakaling wala sa 4 na pinakamatataas na opisyal ang posibleng maging acting president. Pero hanggang ngayon, wala pa ring naipapasa ang ganitong batas sa Kongreso. Ayon kay Ascuna, hindi na dapat hintayin ng mga mambabatas na mawala ng presidente. There's no president, so they cannot pass a law. The only law they can pass without a president is that special election law. So any other law needs the signature of the president. They should do it now, while they can still make a law. Hindi rin kasi anya maaaring maging acting president ang Chief Justice. The reason is because the Constitution, the new Constitution now, prohibits members of the court from performing executive functions. Sa harap naman ng muling pagsulong sa Kamara na amyendahan ng konstitusyon, sinabi ni retired Associate Justice Ascuna na hindi ito ang tamang panahon para sa tsatsya dahil nasa krisis ang bansa. Para sa isa pang retired justice, walang lugar sa konstitusyon ang sinasabing civilian-military junta. Sa gitna ng umano'y destabilization efforts, tukoy na rin daw ng DILG ang nasa likod nito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Labag sa saligang batas ang civilian-military junta. Giit ni retired Justice Antonio Carpio, malinaw ang line of presidential succession sa 1987 Constitution at ito ang dapat sundin. There is a succession in the Constitution that has to be followed. There is no place for a military civilian junta because that would be unconstitutional. Paliwanag ni Carpio, sa ilalim ng konstitusyon, hindi magkakaroon ng gap sa succession. Anya, kapag parehong nagbitiw sa pwesto ang presidente at vice-presidente, ang Senate President ang otomatikong uupo bilang acting president hanggang sa magsagawa ng eleksyon sa loob ng 60 araw. Kung maikli raw ang panahong ito para maghalalan, maaari itong palawigin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas. Umugong ang junta rumors sa kasagsagan na rin ng malawakang korupsyon na naungkat sa flood control scandal. Kahit si Senate Pro Tempore Panfilo Lacson, umaming siya ay nakatanggap ng offer mula sa retired generals na sumama sa junta at ito'y kanya na ring tinanggihan. Pareho kasi sila ng pananaw ni Carpio. Sa gitna ng panawagang bawiin nila ang suporta sa kasalukuyang administrasyon, una na ring sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi makikinabang ang bansa sa anyay unconstitutional means na ito, lalo't ipit din ng Pilipinas sa territorial dispute laban sa China. Kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, no? Ang makikinabang lang dito is China. No? So kawawa naman ang Pilipinas. For us, ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Sa parte ng Philippine Coast Guard, wala raw silang natanggap na offer na bumaliktad sa kasalukuyang administrasyon. We are only 35,000 weak. So we can create a dent in any political circus. So walang ganong nag-a-approach sa amin. We are insignificant in this scheme of things. Kahapon, ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na tukoy na nila ang mga nasa likod ng destabilization efforts. Walang pinangalanan ng kalihim pero kabilang daw dito ang mga retired o semi-active politicians. Minomonitor na raw ito ng security at intelligence units at sa ngayon ay hindi cause for alarm. Para sa agenda,
Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kailangan sagutin ni PBBM ang mga mabibigat na alegasyon ni Saldico kahit pinost lamang ang mga ito sa social media. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Kontrobersyal ang mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico hinggil sa flood control scandal at sa di umano'y 100 billion insertion ni PBBM sa 2025 budget. Ngunit maraming hindi bilib dito dahil hindi naman daw ito ginawa under oath. Pero sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni political analyst Malu Tiquia na kahit hindi under oath, may epekto ang mga revelasyon ni Ko sa Marcos administration. Giit pa niya, dapat sagutin ni PBBM ang mga paratang ni Ko. Sa tingin ko may impact yan kasi nabubuo yung storya sa isip ng tao kung ano talaga nangyari. May impact siya kahit hindi sworn affidavit dahil natutugma yung kwento, lalong-lalo na nung testimony ni Gutesa. May impact siya dahil lahat naman haka-haka dati, ngayon pinatutuo niya. So it is debilitating for Malacanang, for the institution of the presidency, and really they need to answer this directly. Panawagan naman ni Tiquia, panagutin dapat ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Napansin kasi ni Tiquia na may freeze order na ang Anti-Money Laundering Council sa mga ari-arian ni Zaldico. Pero wala pang ganitong utos para kay former House Speaker Martin Romualdez na dawit din sa kontrobersiya. Do you think that the AMLC will eventually also freeze assets of Speaker Martin Romualdez? I hope so, Karen, because you have to be fair. You cannot be, siding with one just because he is the first cousin. But still, it takes time for them to move on the former speaker. Yun ang hindi ko maintindihan. Kinontra naman ni Professor Tiquia ang paratang ng palasyo na political destabilization ang sinabi ni VP Sara na handa siyang palitan si PBBM kung magbibitiw ito sa pwesto. Undersecretary Claire Castro, in response to what Vice President Sara Duterte said na she's ready should the President resign, said that based on that statement, si Vice President Sara is a political destabilizer. Ano po yung comment niyo? Hindi naman yung political destabilization kasi hindi naman siya nagsabi na, umalis ka na dyan, ako na ang papalit, o mag-resign ka na. Wala. In fact, she was quiet and she, you have a Vice President who's very hesitant. Hesitant to be president, slide down to Vice President, hesitant to say anything. Hindi rin sang-ayon si Tiquia sa mungkahi na magbuo ng Transition Council na pansamantalang hahalili sa gobyerno kung magbibitiw si PBBM at VP Sara. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. New trouble para sa Miss Universe Organization President at co-owner na si Raul Rocha. Citing Mexican media, People magazine reports Rocha has been charged by Mexico's Attorney General for alleged involvement in the trafficking of drugs, weapons, and fuel. Leader umano si Rocha na criminal organization that smuggles in boats between Guatemala and Mexico. August daw nang nag-request ang prosecutor's office na arrest warrant laban kay Rocha. But last month, the businessman reportedly tried to negotiate a plea bargain. This comes on the heels of this year's Miss Universe competition, which has been riddled with controversies. Kabilang dito ang allegation na rigged ang pageant. Actress Kay Abad could not hold back her tears after finally receiving her family's new passports. In a Facebook video posted with her husband, actor Paul J. Castillo, Abad showed their replacement passports as their children excitedly hugged her. Ayon sa post, makakauwi na ang buong family nila. Matatandaang, Abad previously said on Facebook that her bag was stolen inside their car in Las Vegas as they were on vacation. She lost her IDs and 2 passports. Mag-attend ng Bilyonaryo Quiz Quiz. Scared ako dyan. Alam mo, matagal na po kaming iniimbitahan dyan.
Ako naman sabi ko, aba, ewan ko sa inyo, ako ayokong matalo. Ako game ako dyan. Basta partners tayo, basta teammates Alam tayo. mo, Ayoko din matalo. I'm a sore loser. Oo, masama sa branding namin yan at sa reputasyon namin. O kaya ipiping natin, kapag talo tayo, wag nating pa-air. Oo nga, pag talo kami, wag nang i-air. Tama, di ba? Kasama naman natin si Willard eh. Oo, o kaya kahit wala na kaming bayad, basta kailangan panalo kami. Reputasyon ang nakataya dito. Correct. Ang 30 taong pamamahayag na reputasyon. Masisira ng... Ikaw pwede because you're Ernie Barong, you know. Basta wag lang math and science. Wag lang math and science. Ako din. Bobo ako sa mathematics, kaya po ako nag-newscaster. Okay, so... Daming balita ngayon. Ha? Marami naman balita. Alam mo, sa dami ng balita, Pinky, marami pa tayong hindi nababalita. Diba? Mga balitang nababaon. Wala kasi kulang ng oras unless 3 hours na ang agenda gabi-gabi. Interesting yung interview ni Pinky kay former Justice Ascuna. Yes. Yung wala pa pala tayong designated survivor Wala. law. Alam mo, sabi niya kagabi, sa Amerika daw, 1 to 20 yan. Sabi niya, yung line of succession, tayo 4. And what he's saying is that Congress needs to file a bill and pass it into law because the President needs to sign it. So kailangan gawin nila ngayon para meron na tayong line of succession. Kasi hanggang 4 lang tayo, hanggang ano lang tayo Speaker of the House, siya si number 4. Tapos nun wala na. So ang problema natin, lahat sila dawit. Kapag nalagas yung 4. Hindi ba? Kaya sila namumroblema kasi baka lahat dawit. Hindi, baka may mangyari doon sa, anything can happen. Siguro yun ang punto niya. If pagka mawala ang presidente, vice president, ang susunod Senate president, tapos Speaker of the House, what if something happens to all 4? For example, of course, we don't want that to happen. What is what? Wala tayong 5th, wala tayong 6th, 7th, 8th, 9th. But what could happen to them? Like act of God? Like force of nature? Could be anything. Lahat sila magkakasakit unless... Anything is possible. Kita mo nga, meron tayong flood control project na lahat sila nadawit. Na multo. Oo. Correct. Hindi mo na alam. I mean, siguro just to be sure, kailangan meron talagang line of succession na mas mahaba pa na nakasulat sa konstitusyon. Okay, at kailangan malinaw kung anong basehan kung bakit siya ay magiging bahagi ng line of succession na yun. Kasi for example, if the only remaining viable one is the Speaker of the House, but this Speaker of the House is known to be very biased for one party or another, hindi na naman pwede yun. Ano siya the line of succession, except for the vice president, they will only be acting presidents. Until... They need to enact a law that will hold special elections no earlier than 45 days and no later than 60 days. In other words, between 45 to 60 days, kailangan meron ng magiging eleksyon. Tapos boboto tayo ulit ng presidente at vice president. Ganun yun. Naku, parang malayo pa yan. Pero But at least linawin na nila, di ba? Habang nandyan pa sila. Kasi ngayon ang pinag-aawayan nila is, dito na lang tayo kasi ayaw namin doon. Mga ganon, di ba? Ganon ang sinasabi nila ngayon eh. So, parang just choosing between two people, di ba? So, kung mas maraming choices, bakit hindi? Pwede ka bang ma-interview? Wala akong guest. Kulang ako ng guest, ikaw na lang interviewing ko. Ikwento mo sa akin lahat ng mga sinasabi ng ini-interview mo. Hindi, tapos kanina, yung story ni Senate President Tito Soto, di ba? Yung kanyang statement, nawala pa rin si Senator Bato de la Rosa. So, nagbalik session sila ng November 10. It's about, November 26 maybe? At wala pa rin siya hanggang ngayon. So, tinanong siya ng mga reporters, is there's MIA, alam, missing in action. Simula nung chismis na may arrest warrant laban sa kanya. Well, sabi nga niya, hindi siya natatakot. So, tignan na lang natin, nasa na ba yung arrest warrant? Wala pa. Ayun. Tsaka na lang natin siya hanapin pag nandyan na yung arrest warrant. Kasi I'm sure that's what he's going to say, right? Dagdag na rin natin, Corina Willard, bukas is also going to be very important for the camp of, not just the camp of former President Rodrigo Duterte, but also the victims of the war on drugs. Dahil bukas, oras sa Pilipinas, kung di po ako nagkakamali, 5:30, ay ila-livestream nila yung magiging desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court regarding
appeal on the interim release. So nauna nang ibinasura ng pretrial chamber yung interim release laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, former president. But they appealed that, so now it's the appeals chamber that will decide on this tomorrow. Exciting! And possibly, we'll see the former president. And mukhang yun na yung final word, yun na yung final stage. Kapag anong desisyon, wala nang pangatlong appeal. Wala nang pangalawang appeal. I-appeal yun eh. Okay. Di ba? Yun ang tatanungin natin mamaya. So, ang ano kasi dyan, tomorrow might be the first time again that we will see him. Oo. Ano ng kondisyon niya, doon natin malalaman. And might determine the answer to the next question, which is he fit for trial? Yun, pending pa yun. Kala ko fit for travel. Or fit for... Issue rin ni Atty. Harry Roque. Okay, so yan, abangan natin bukas lahat yan. And it's 28 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.